Welcome to Donmar TV News Channel. Kanya-kanya ng anonsyo ang mga presidentiables na maging sila ay pansamantalang titigil muna sa pagsasagawa ng mga pagtitipon na magdudulot ng mga super spreader events. Ang hakbang ng ilang mga kandidato ay matapos na ipatupad sa Metro Manila ang paglalagay sa Alert Level 3 bunsod ng pangamba sa mas nakakahawang Omicron variant ng COVID-19. Ayon naman sa kampo ni Vice President Leni Robredo, pansamantalang ititigil muna ang mga operasyon sa kanilang campaign headquarters para na rin sa kaligtasan ng mga volunteer at staff. Gayunman, ayon kay Robredo, magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga lugar na apektado ng Bagyong Odette. Bukas daw ang bayanihan i-konsulta at ibabalik ang swab cob ngayong linggo bilang bahagi yan ng ating COVID response. Kinumpirma rin naman ng abogado ni dating Senador Bongbong Marcos na si Atty. Vic Rodriguez na pansamantala muna nilang isasara ang campaign headquarters ng unit team matapos na 20 staff ang nagpositibo sa COVID-19. Isasagawa rin ang kumpletong disinfection sa buong facility. Liban nito, ipinagpaliban na rin nila ang pagsasagawa ni Marcos ng public appearances, paglilibot at pagtitipon o political activities hanggang January 15. Doon naman sa lungsod ng Maynila, nag-anunsyo rin naman ang presidentiable na si Manila Mayor Esco Moreno. Ipapatupad muli ang curfew sa mga minor de edad mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ipinagbabawal din na papasukin sa mga malls ang hindi bakunado at maging yung mga minor de edad. Ipinagbawal na rin sa Maynila ang malalaking pagtitipon, lalo na ngayong buwan ng Enero ay ang Dinarayo at ang sikat na fiesta ng Nazareno sa Quiapo at itong Santo Niño Festival sa Tondo, Maynila. Sa panig naman ni President Siabol at Senator Manny Pacquiao, inatasan niya ang kanyang campaign team. Suspindihin muna ang lahat ng mga political gatherings at mag-focus na lang muna sa mga Zoom meetings hanggang sa mapigilan ng mga otoridad ang pinangangambang surge ng COVID-19. Sa kabila nito, ayon kay Pacquiao, tuloy din naman ang kanilang relief operations sa mga komunidad na naapektuhan ng Typhoon Odette. Samantala, sa kabilang dako, kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto ang naging panukalan ng kanyang katandem at presidentiable Panfilo Ping Lacson. Maghahalal sila ng bagong Senate President sa katapusan ng buwan ng Mayo. Paghahanda na rin ito sakaling magkaroon ng pagkabalam sa halalan at isulong ang senaryo na i-extend ang termino ng Pangulong Duterte. Ayon kay Lacson, nagkasundo umano sa naturang hakbang ang mga senador, hindi sila papayag ang Senado kung sakali sa extension ng term of office, lalo na't labag ito sa 1987 Constitution. Ngayon ay dalawa yung ating muling pag-usapan. Pero ito po ay hinihiling ko sa inyo na inyo pong pag-aralan mabuti, pakinggang mabuti dahil kakaiba po itong mga tatalakayin ko rito na kailangan nating pag-aralan at alamin. Kumbaga sa barang ang dating tamang hinala. Okay? Una na ating pag-usapan ay ito pong biglaang pagtaas ng problema natin sa COVID-19. Ito ba ay alam ng Department of Health na mangyayari ito o hindi? Papaliwanag natin yan. Pangalawa, ito hong paghaharap ng formal na petisyon ng PDP Laban under Secretary Alfonso Jose na pinabubuksan niya, reopen ang COC o Certificate of Candidacy. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay tahasan na talagang ayaw ng PDP Laban na suportahan o ayaw nila kay Bongbong Marcos? Yan po ang ating pag-uusapan. Tulad ng sinabi ko, ito pong dalawang isyong ito ay medyo sensitibo. Una, talakayin natin ang isyu ng COVID-19 na bigla ang tumaas. Kaya naitatanong ko, alam ba ito ng Department of Health na mangyayari ito ngayong taon pagpasok ng 2022? Alam niyo kung bakit? Ganito po yan Bago nagpasko or bago nagbagong taon, nagbigay ng statement ang Department of Health na hindi na muna sila maglalabas ng mga figures or resulta ng mga drug test ngayong January o ngayong taong ito. Na hindi pinaliwanag kung bakit ayaw nila o ititigil nila yung regular na tuwing alas 4 ng hapon. Walang malinaw na paliwanag. Pero ginawa nila ito at sinabi ito kaya nag-react ang taong bayan. Kahit kami sa media nagtanong, bakit nyo ihihinto? Ay mahalagang malaman natin ang kampanya laban sa COVID-19. Pati mga politiko sa Kongreso at Senado nagsalita rin. Hindi dapat itigil
ng pamahalaan at ni Secretary Duque ang paglalabas ng opisyal na record everyday para may idea tayong lahat. Kaya napapagdudahan tuloy na kaya naghayag sila na huwag maglabas ngayon dahil inaasahan nila na tataas ang COVID-19. Maaring Delta variant or Omicron variant. So kaya nga ang tanong alam ba ni Secretary Duque mangyayari ito na gusto nilang pagtakpan? Kasi bakit mo nga ihihinto ang paghahayag ng resulta ng drug test nang wala namang malinaw na dahilan? So posibleng alam nila na pagpasok ng taon tataas ito kaya ayaw nilang malaman ng tao. Ganun ba? Kasi nga po pumutok ang Omicron variant nung nakaraang taon pa pero lumala ngayon. Hindi lang dito sa Pilipinas nararamdaman kung hindi sa buong Amerika, Canada at maraming mga bansa sa Europe at iba pang mga bansa dito sa Asia. So anong ibig sabihin nito? Gusto bang pagtakpan? Gusto bang pagtakpan ni Duque itong alam na nilang may mangyayari? Parang hindi tama, parang hindi maganda. Dahil gusto nilang ipakitang nakukontrol sa kabila ng hindi naman. Nakontrol na una pero ngayon hindi na. Dahil nag-umpisa na naman. Yung ba yun? So, kayo po ay pwedeng mag-react dyan sa isong yan. Kung ano po ang inyong sapantaha at opinion dyan po sa isong ito. Pangalawa na ating pong pag-usapan ay ito pong formal petition ng PDP Laban under Secretary Cuse bilang Pangulo. Administration party ito sa COMELEC na gusto nilang reopen yung filing ng Certificate of Candidacy sa hindi rin masyadong malinaw na dahilan. Maliban sa sinabing noon daw mga nakaraang taon ay natapat ng weekend. So parang hindi pwede makapag-file yung iba. Pero malinaw naman na October 1 hanggang 8 nag-filing. Na-extend pa ito hanggang November 15. Pero ngayon, bakit gusto nilang reopen? May formal petition Secretary Cuse bilang Pangulo. Anong ibig sabihin nito? Para po sa aking analysis, opinion, interpretation, malinaw ito na nagpapahayag ang PDP Laban na ayaw nila kay Marcos. Ayaw nilang suportahan si BBM. Unang-una sila yung leading sa mga survey. Maliwanag po yun ang gusto nilang palabasin. Kasi kung susuporta sila kay BBM, hindi na sila magpipetisyon. Ipapatatapusin nila hanggang sa magkampanya na at mag-election tayo. Kung wala silang kandidato, wala tayong magagawa dahil nag-withdraw si Senador De La Rosa, nag-withdraw si Senador Bongo. So wala silang kandidato. Ngayon, nagpetisyon sila para ihayag sa taong bayan or sa COMELEC na hindi sila sumasang-ayon kay Marcos dahil sila ngayon nangunguna. Yung ba yun, Mr. Secretary? Medyo kakaiba, ano ha? At alam ba ninyo dito sa hakbanging ito at ginalawang ito ng PDP Laban, alam ba ninyo na pwedeng ma-delay? Dito sa petisyong ito, pwedeng ma-delay ang paghahayag ng COMELEC ng official na listahan ng kandidatong nasyonal. Dahil definitely, mayroong ganyang petisyon, didinggin muna yan. Hanggang sa tapusin muna ito, bago magkaroon ng formal na announcement ng listahan ng mga kandidato. So malilate yung hinihintay natin na dapat before ang umpisal ng kampanya by February 8, may listahan na ang sino mong kandidato at pwede nang magkaroon ng printing, i-imprenta na sa mga balota kung sino ang mga kandidatong Pangulo at iba pang kandidato. Ngayon, pwedeng ma-delay yan kasi may petition. At doon sa petition yan, hindi pwedeng ibaliwala ng COMELEC. Didinggin pa yan. Magkakaroon pa ng mga hearing. So, pwedeng i-justify ng COMELEC na hindi muna kami maglalabas ng official list kasi may petition ng PDP Laban. Gusto nilang humabol pa. Gusto nilang reopen pa yung COC. So, anong ibig sabihin nito? Dalawa ang ibig sabihin. Gusto nilang i-delay yung paglalabas ng official candidate. Pangalawa, malinaw na ayaw nila kay Bongbong Marcos. Yan ang ibig sabihin. Kasi kung gusto nila, kay Marcos, hindi na sila magpipetisyon. Ngayon, ang pinag-uusapan, sino kaya ang pwede na, halimbawa, sabihin natin, halimbawa, inuulit ko, pinagbigyan ng COMELEC na sila makapag-file ulit ng kailang candidacy kung sinong kandidato, wala naman ako nakikitang national candidate na pwede lang ilaban eh. Dahil yung mga senatorial candidate, hanggang senador lang yon. Wala nang iba. Ewan ko lang kung si Alan Peter Cayetano ay kukunin nila pero hindi naman kapartido. Paano kakandidato yun sa ilalim ng PDP Laban?
Wala akong nakikitang ibang malaking personalidad na pwede nilang maging kandidato. Panlaban kay Marcos, panlaban kay Robredo, kay Moreno, kay Pacquiao at kay Lacson. So anong gustong palabasin itong PDP laban? Di ba? Ang inaasahan ng iba. Baka ngayong January or February ay mag-declare sila ng suporta in favor of BBM. Pero dito sa petisyong ito, hindi mangyayari. Malinaw na naghahabol sila. Malinaw na ang mensaheng ito ayaw nila kay Marcos. So kayo po na mga nanonood at nakikinig, malaya po kayo na magkaroon ng opinion sa isong ito. Kaya sabi ko nga inyong pakinggang mabuti, araling mabuti. Tamang hinala ba? Ang galawan ng Department of Health at galawan ng PDP laban, under Kose, kayo na po ang bahala.